Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan, kaya po atin na muling ihanda ang ating mga sarili. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pupupuri, si Yahweh ay papurihan. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat na igalang. Tayo pong lahat, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo sa Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na iyong pinagkakalob sa amin, na ikaw ay aming mapuri at masamba. Bagamat kami ay hindi makapagtipon-tipon dito sa iyong banal na templo, nawa Ama ay patuloy mo pa rin kaming gabayan at samahan. Patuloy pa rin namin damhin ang kabanalan ng gawain ito sa aming mga tahanan. Salamat Ama sa pagpapala mo ng kaparaanan upang ikaw ay aming mapuri at makatugon pa rin naman sa iyong mga tinakdang gawain dito sa aming iglesia. Patuloy namin damhin ang kabanalan nito. Patuloy pa rin kami maging sabik na awitan ka, manalangin sa iyong harapan, at gayon din naman ang makinig ng iyong banal na mensahe. Gayon din naman, Panginoon, ay pakalinisin mo ang aming mga puso, upang mas maunawaan namin ang iyong banal na mensahe sa amin sa umaga nito. At patuloy nawa kaming gabayan ng banal na Espiritu hanggang sa pagtatapos ng gawain nito. Ikaw po, O Diyos, sa aming patuloy na maparangalan at mapapurihan sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay sama-samang umawit, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga lakas, ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. We worship you, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, you were good and your mercy endureth forever. Lord, you were good and your mercy endureth forever.
umagang ito. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Tayo po ay magpatuloy sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Siyasatin mo, aming Diyos, ang aming buhay sa mga oras na ito. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami, aming Diyos, sa mga oras na ito. Yes, Lord. Every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, Lord and King. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. All praise to you alone. Jesus. Every eye will see
Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Every eye will see, every heart will know the beauty of the Lord. All the earth, oh glory to your name, oh honor to your majesty, forever, forever. All praise to you alone. All glory to your name. Oh, honor to your majesty, forever, forever. All praise to you alone. All praise to you alone. All ang lahat ng pagpupuri, Panginoon, at pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa iyong pangalan lamang po nararapat. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan, kalwalhatian, sa nag-iisang tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atin pong sabay-sabay ipahayag ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabagay sa banal na kasulatan. Aktibo na ikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo at nagpapanumbalik ng sanlilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Tayo po ay magkaroon ng silensyong sandaling pananalangin ng pangungumpisan.
Ganito po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Batid ng Diyos ang ating mga pagkakasala, ang ating mga limitasyon at ang ating mga kahinaan. Batid din ng Diyos ang ating kawalan ng kakayahan na ialis ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Kung kaya't sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay kanyang iniligtas at sa gayon tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya naman sa oras na ito, ang sino mang tapat at buong kapakumbabaan na humihingi o humingi ng tawad sa ating Panginoon ay makatitiyak na tatanggap ng kapatawarang nagmumula sa Kanya. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang kapatawarang ito at mula ngayon ay mamuhay ng patuloy sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po. Ito po ay ginaganap ng alas 8 ng umaga at mapapanood po natin sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Prayer meeting po tuwing 5:30 p.m. tuwing Miyerkules. Ito naman po ay sa pamumuno ni Pastor Art. Family Bible study po. Ito po ay ginaganap tuwing Biyernes sa oras na 5:30 p.m. At Dawn Watch Prayer naman po tuwing alas 4 ng madaling araw. Para naman po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Agosto, sa Agosto po, si kapatid na Marjorie Hernan, at si kapatid na Mary Grace Cruto, at si kapatid na Shimaya Antonio. Sa August 3 naman po ay si kapatid na Imelda Briones at si kapatid na Jethro Antonio. August 5 po, kapatid na Chanda Mojica. August 6, si kapatid na Alexa Aiza Sales. Sa August 7 po, si kapatid na Rowena Gloriani at si kapatid na Alvin Varias. Sa August 8 naman po ay si kapatid na Riza May Gloriani. Sige po, tayo po ay manalangin. Dalangin po natin ang patuloy na patatagin at bigyan ng karunungan upang matugon sa tungkulin sa gitna ng mapanghamong panahon. Amang Banal, humihingi po kami ng lakas at karunungan upang patuloy po kami makatugon sa aming mga tungkulin sa gitna ng mapanghamong panahon na ito na aming kinakaharap. Magagawa po lamang namin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami maging matatag sa mga pagsubok na ito na aming kinakaharap. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nararatay sa mga karamdaman. Nawa Panginoon, kahabagan mo po sila. Bigyan mo po sila ng kagalingan, dumalo ito mula ulo hanggang talampakan, maranasan ng mga kapatid ang masaganang biyaya ng makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ganun din po ang aming mga kababayan na kung saan ay marami po ang nagpositibo. Kaya po, Panginoon, bigyan niyo din po sila ng masaganang habag na maranasan po din nila ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Dalangin ko po ang mabuting kalusugan, kalakasan, ganun din po ang patuloy na proteksyon sa amin pong mga health workers, mga doctors, mga nurses at mga utility workers ng mga ospital. Maging po ang aming mga law enforcement, mga kapulisan, mga kasundaluhan.
Dalangin din po namin ang aming pamahalaan na pagkalooban po sila ng mga Diyos na karunungan, malinaw at mahusay na direksyon ng pamamahala sa aming gobyerno. Pagkaisahin niyo din po ang aming gobyerno sa kanilang mga layunin at adikain sa kanilang mga pamamahala sa sambayanang Pilipino. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang ministeryo ng iyong iglesia na patuloy na mapagtuunan ng panahon upang maging matagumpay at matatag ang paglilingkod ng bawat mananampalataya. At mapalawak din po ang iyong banal na salita sa lahat ng tao. Dalangin din po namin, Panginoon, ang biblical adel sa kanilang nalalapit na pagbubukas ng klase sa darating na buwan. Pagkalooban niyo po sila ng patuloy na kaalaman sa pagbabago ng pagtuturo sa mga mag-aaral sanhi po ng pandemya. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang katatagan ng mga Kristiyano sa bawat kanilang nasasakupan. Inihiling na po namin ang iyong patnubay na pagsama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang maharap po namin ng may pagtatagumpay ang hamon pong ito ng pandemya. Alisin niyo po ang takot at pangamba sa bawat Kristiyano upang makatayo kami ng may kapanatagan at tagumpay sa harap ng pandemyang ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41. Ganito po ang sinasabi. Tinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyot, kaya ang bangkang sinakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Tayo po'y pinagpala na sa pagkakarinig ng salita ng Diyos, idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Iyuko po natin saglit ang ating mga ulo sa harapan ng Diyos at tayo po ay manalangin. Naritong muli kami na iyong mga anak na patuloy na dumudulog sa iyong banal na trono, aming Diyos, upang humingi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu. Sa gayon aming maunawaan ang iyong mga salitang aming pagbubulayan sa umaga pong ito. Buksan mo kung gayon ang aming mga pangunawa, ang aming puso at isipan. Tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba
sa pagtanggap ng iyong salita. At higit sa lahat ay magawa namin itong lakaran upang patuloy kaming makapagbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito, pagbulayan po natin ang paksang pananatili sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mabigat na pagsubok. Pananatili sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mabigat na pagsubok. Sa ating pong binasang mga talata mula sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, ang ating pong Panginoong Hesus ay maghapong nangaral at nagturo sa mga tao. Pagkatapos po nito, tinipon niya ang kanyang mga alagad privately at saka niya ipinaliwanag sa kanila ang kahulugan ng mga talinhaga na kanyang itinuro previously sa mga tao. Sabi sa verse 34, hindi siya nangaral sa kanila o sa mga tao nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. And then sabi po sa verses 35 to 36, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So, let's get something straight sa pag-uumpisa po ng ating journey sa pamamagitan po ng narrative na ito o sa pag-unawa sa narrative na ito. Ipinapakita po sa mga talatang ito na ang mga alagad ay malinaw na nasa isang sitwasyon o lugar kung saan sila ay ninanais ng Panginoon. Sapagkat lahat po ng iniutos sa kanila ng Panginoon ay sinunod lamang nila. Sinabi ng Panginoon, sumakay kayo sa bangka at sumakay naman sila sa bangka. At lahat po ito ay nangyari pagkatapos nilang makinig sa mensahe at sa mga pagtuturo ng Panginoong Hesus. Nakinig sila sa mensahe ng Panginoon, inutusan silang sumakay sa bangka, sumakay sila sa bangka. Kaya ipinapakita po dito, ginawa nila exactly ang utos sa kanila ng Panginoon. Subalit malinaw na hindi lamang po sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Malinaw din po sa istorya na habang ito'y ginagawa nila, kasama nila ang Panginoon. In short, they are in the will of God. They are perfectly situated. And the Lord Jesus Christ is with them. Dahil sabi po sa istorya, nakasakay din po ang Panginoon sa bangka. So, ang makikita po natin sa larawang ito ay ang ideal life ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, di po ba? Nakikinig ka sa mensahe ng Panginoon, sinusunod mo accurately ang kanyang utos, at higit sa lahat, kasama mo siya habang ginagawa mo ang mga ito. Ito po, mga kapatid, ang ideal life ng isang mananampalataya. Subalit sa istorya, makikita po natin habang nangyayari ito, habang ang mga alagad ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, at habang kasama nila ang Panginoong Hesus, nagkaroon ng problema. Ang problema po ay inilarawan sa ika-37 talata. Sabi po doon, habang naglalayag sila, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malakas o malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Now, we should take notice. Karamihan po sa mga alagad na ito na nakasakay sa bangka ay mga professional na mangingisda. Ibig sabihin, alam nila kung ano ang kanilang gagawin kung sila man ay abutan ng malakas na bagyo sa gitna ng laot. Subalit sabi po sa istorya, silang lahat ay nagpanik at hindi nila alam ang kanilang gagawin. So kung ang mga professional na mangingisda ay nagkaroon ng ganitong klaseng takot, then alam mo na sobrang lakas ng bagyo at sobrang laki ng problema. Habang binubulay ko po, mga kapatid, ang mga talata pong ito, hindi ko po maiwasang maisip na parang inilalarawan lamang po ang ating kasalukuyang sitwasyon sa istorya pong ito. Di po ba? Napakarami pong mga professional at experts
sa ating lipunan. Subalit halos lahat po ng mga professional at mga ekspertong ito ay takot. Bunga ng crisis na mayroon po tayo. And so we know that we have a big problem. Because today many health experts are scared. Many economic experts are scared. Many political experts are scared. And yes, even some of the religious and theological experts are scared. And so dito po natin makikita na meron nga tayong malaking problema. Subalit ang interesting na bagay na nais ko pong makita natin sa istoryang ito is that they are caught in a storm while being in the will of God. Hayaan niyo pong ulitin ko. They are caught in a storm while being in the will of God. Habang ginagawa nila ang kalooban ng Diyos, habang sila ay naglilingkod sa Panginoon, they experience a wild storm in life. So ito pong unang bagay na ito mga kapatid, ang kailangan nating maunawaan. Sabi nga ng isang theologian, no, even in the will of God, it does rain. Kaya hindi tayo pwedeng manghawakan doon sa false belief and false hope na kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kapag naglilingkod ka sa Kanya ay hindi ka makakaranas ng anumang problema o suliranin sa buhay. That's a false belief, a false hope. At isang bagay pa, ang ginamit pong salita sa Griego para sa salitang bagyo ay lailaps, na bagamat ang translation ay gale o storm. Subalit literally, tumutukoy po ito sa isang tumultuous circumstance. It was a violent circumstance. Kaya nga po sa verse 37, sabi doon, ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Habang ginagawa nila ang kalooban ng Diyos, habang naglilingkod sila sa Diyos, and take note, habang kasama nila ang Panginoon, they experienced tumultuous circumstance, a violent circumstance. Kaya ang paglalarawan sa talata ay para bang inilulubog sila, winawasak sila, nais silang palubugin ng kanilang sitwasyon. Mga kapatid, is this not our situation today? Na sa dami ng mga pangyayari sa ating buhay, ito man po ay sa ating trabaho, sa ating mga pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, maging sa ating personal na buhay, kahit po sa ating buong bansa, para bang gusto tayong i-overwhelm. Ito pong bagyong ito na naranasan ng mga alagad at nararanasan din po natin sa kasalukuyan ay isang unexpected circumstance na bigla na lang sinakop ang ating buhay and it threatens our very existence, di po ba? Dahil ang pinag-uusapan po natin ay hindi lamang sakit ng ngipin o sakit ng ulo o sakit ng tiyan. Ang pinag-uusapan po natin ay isang sitwasyon ng buhay kung saan kahit tayo, hindi natin alam kung malalampasan ba natin ito o hindi. Subalit mayroon pa pong isang bagay na mahalagang malaman natin patungkol sa ganitong uri ng bagyo. Ultimately, hindi po ito para i-overwhelm tayo o papanghinain tayo. Ultimately, ang mga ganitong uri po ng bagyo o sitwasyon ng buhay ay dinisenyo ng Diyos upang paluguin ng ating pananampalataya at upang bigyan tayo ng mas malalim na karanasan sa Diyos. Bagamat ang bagyo ng buhay ay hindi maganda, marami pong pagkakataon ito ay life-threatening. Subalit, palagi po itong dumadating sa atin with a purpose. Subalit makikita din natin mga kapatid, implied sa mga talata pong ito, ay ang iba't ibang uri pa ng bagyo. Hindi lamang po yung literal na bagyo na kanilang naranasan ang makikita natin dito. Subalit meron pa pong ibang karanasan na maaari po nating i-categorize as part of life's storm. Una po ay yung circumstantial storm
na kanilang naranasan. Ito po yung mga bagay sa buhay kung saan wala tayong kontrol. Hindi natin kayang kontrolin ang hangin. Hindi natin kayang kontrolin ang malalakas na alon. Hindi natin kayang kontrolin ang ulan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagkalat ng sakit. Hindi natin kayang kontrolin ang pag-decrease ng ekonomiya. Hindi po natin kayang kontrolin ang mga magiging desisyon ng gobyerno. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. These are uncontrollable circumstantial storms in life. So maaaring tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, and at the same time, tayo rin po ay nasa gitna ng pagsubok at wala po tayong kayang gawin. Ito ang unang bagyo na makikita po natin sa talata. Pangalawa, sabi din po sa talata, ang mga alagad ay takot na takot. At alam natin sila ay takot na takot dahil ang Panginoong mismo, ang Panginoong Jesus mismo, ang nagsabi sa kanila sa verse 40, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? In fact, ang salita pong natatakot upang ilarawan ang kanilang response sa talata pong ito ay hindi sapat. Sapagkat sa wikang Griego po ang ginamit na salita ay deiloi, na nangangahulugan po ng pagkawala ng moral fortitude. They were so afraid that they lost their moral fortitude. Nawalan na sila ng moral dahil sa kanilang takot. So makikita po natin dito, hindi lamang storm of circumstance ang kanilang naranasan. They also experience a storm of emotion. At siguro po ay nararanasan din ito ng marami sa atin sa mga panahon po ito. Na natatakot tayo sa mga report ng mga doktor at ng mga scientist. Mabilis mag-mutate ang virus, dumarami ang cases ng virus. Natatakot po tayo sa ating financial struggle. Natatakot po tayo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Natatakot po tayo dahil hindi natin malaman ang direksyon ng buhay. Ang direksyon maging ng iglesia, ang direksyon ng ating pamilya. At ano pa mang uri ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng emotional instability. Sapagkat napakalaki at napakabigat ng sitwasyon at hindi natin ito makontrol. At dahil dito mga kapatid, hindi lamang po circumstantial storm at emotional storm ang makikita natin dito, kundi pangatlo, we can also see a theological or spiritual storm. Sa talatang 38, sinabi po ng mga alagad sa Panginoon, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? This is a theological or spiritual storm. Dahil hindi na nila makontrol ang sitwasyon at hindi na nila makontrol ang kanilang emosyon, ngayon ay kinukustyon na nila ang dati nilang pinaniniwalaan. Pinagdududahan na nila ang dati nilang pinananampalatayanan. Tinatanong na nila ngayon kung ang kanila bang dating pinaniniwalaan ay totoo. Mga kapatid, sa mga oras pong ito, naniniwala pa rin po ba tayo sa lahat ng ating pong pinanampalatayanan bago mangyari ang lahat ng bagay na nangyari sa atin sa panahon pong ito? Sapagkat siguro ay nagtataka tayo, bakit parang magkaiba ang mensaheng naririnig ko tuwing linggo sa mga bagay na nararanasan ko tuwing Lunes hanggang Sabado? It doesn't match. Dito po sa istorya, kapapakinig pa lamang ng mga alagad sa pangangaral ng Panginoong Hesus. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, nakikita pa nila ang Panginoong Hesus na nagmamalasakit sa mga tao. Pero ngayon, iba na ang kanilang nararanasan, iba na ang kanilang nasasaksihan. At tinatanong nila ang Panginoon, nagmamalasakit ka ba sa amin? Ang kanilang narinig at nasaksihan patungkol sa Panginoon ay hindi tumutugma sa kanilang kasalukuyang nararanasan sa kanilang buhay. Kaya ngayon, hindi na nila sigurado kung totoo ba ang lahat ng kanilang pinaniwalaan dati tungkol sa Panginoon. Subalit hindi po natin sila masisisi at maging tayo, hindi natin masisisi ang ating sarili.
Dahil sabi din naman sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Kaya inuga siya ng mga alagad at ginising. Siguro sabi ng mga alagad, Panginoon, alam naming pagod ka. But excuse me, mamamatay kami. Wala ka bang pakialam? Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? At siguro naman, no, logically speaking, nararanasan din ng Panginoon kung anong nararanasan ng mga alagad. Di po ba? Umuuga yung bangka, nababasa sila. Malamang umuuga din sa pwesto ng Panginoon at malamang nababasa din siya. Pero tulog siya. At sabi doon, may unan talaga. Talagang intentionally siya ay natutulog. At nangyayari ito, ginagawa niya ito habang ang kanyang mga kasama, sabi sa verse 38, ay nasa proseso ng kapahamakan. Take note, kagagaling lang nila sa misyon. Katatapos lang ng kanilang successful ministry. Nasa kasagsagan sila ng pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Subalit bigla na lang silang nalagay sa sitwasyon kung saan sila ay nasa proseso ng pagkapahamak. Napaka-ironic po, di ba? Sinong hindi mapapatanong sa Panginoon kung siya ba ay talagang nagmamalasakit, di po ba? Sapagkat nasa kalagitnaan ako ng pagsasagawa ng kanyang kalooban, and yet nararanasan ko ang mga bagay na ito. Kaya ginising nila ang Panginoon. At sabi po sa talatang 30, bumangon si Jesus at iniutos niya sa hangin, tigil. At sinabi niya sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. In short, our Lord Jesus Christ speaks to the circumstance that was causing the crisis. Sabi po ng isang theologian na si Roger Colson, do not let it be said that your crisis continues because you never took the time to wake the Savior up. And then, sabi po ng Panginoon sa verse 40, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Siguro po kung tayo ang tinanong ng Panginoon, siguro masasabi natin, hindi ko po alam, Panginoon. Natatakot ako siguro kasi mamamatay na ako. Kasi wala kang ginagawa, di po ba? Ganun siguro ang masasabi natin. Pero nakalimutan ng mga alagad ang sinabi ng Panginoon sa verse 35. Balikan po natin saglit yung verse 35. Sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa ibayo. Hindi niya sinabing tatawid ako. Ang sabi niya, tatawid tayo. Mga kapatid, sa umpisa po ng paanyaya sa atin ng Panginoon na maglakbay sa buhay, pananampalataya at paglilingkod sa Kanya, excited po tayo, di po ba? But when circumstances showed up, nakakalimutan na natin ang mga sinabi sa atin ng Panginoon. Natatabunan ng ating mga problema ang mga pangako sa atin ng Panginoon. And so marami ng tao ngayon kahit pa mananampalataya ang nabubuhay na sa liwanag ng krisis at hindi na sa liwanag ng pangako ng Diyos. At ngayon nabubuhay ng marami sa atin na para bang kahit kailan ay hindi nangako sa atin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi po sinasabi ng Diyos na i-deny natin ang ating kasalukuyang sitwasyon o crisis na ating pong nararanasan. This is our present reality. Subalit ang ayaw ng Diyos, mga kapatid, ay ang matakpan ng ating kasalukuyang sitwasyon, ang Kanyang pangako, at maging ang Kanyang presensya, sapagkat sa istorya, nasa bangka din ang Panginoong Hesus. At kapag ang Panginoong Hesus ang nagsalita sa ating sitwasyon, there will be a circumstantial change. Kaya sabi po sa verse 41, nang patigilin ng Panginoon ng bagyo, natakot sila ng labis. Look at this. Napakaganda po ng wordplay dito, mga kapatid.
nang ang mga alagad ay nasa kalagitnaan pa ng bagyo, sabi doon sila ay natakot. That's it, sila ay natakot. Pero nang makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon, sabi dito sa verse 41, sila ay labis na natakot. In fact, sa wikang Griego po, ang ginamit dito ay hindi na yung salitang deiloi na ginamit sa verse 40. Isang verse lang, no? Pagdating po, mga kapatid, sa verse 41, ang ginamit na upang tukuyin ng salitang ang kanilang takot ay ephobethesan. Ito po ay nagmula sa salitang phobos. Dito natin nakuha yung salitang English na phobia. Nung nakita nila kung anong ginawa ng Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng takot sa Kanya, nakatumbas ng phobia. Ibig sabihin yung takot nila na naramdaman kanina, no, habang sila'y nasa bagyo, sapagkat halos sila'y mamatay na doble pa nang makita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus over the circumstance. Nagkaroon sila ng realization kung sino ba talaga ang dapat nilang kinakatakutan. All of a sudden, napagtanto nila, mali pala tayo ng kinakatakutan. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sa banal na kasulatan, palagi tayong inuutusan na katakutan natin ang Panginoon. Sapagkat kung ang ating kinakatakutan ay ang Panginoon, then we become less afraid of our circumstances. Kapag nakita na natin ang kabuuang larawan kung sino ang Diyos at natutunan natin na siya ay katakutan at igalang, then we become less afraid of the crisis. We become less afraid of the diseases, of sickness and everything that causes us trouble. And we just let Him speak to the situation. So ang encouragement po sa atin ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, do not panic. Do not lose our moral fortitude. Do not lose faith and hope. Hindi po natin kailangang maranasan ng mga bagay na ito. Sa halip, ang dapat po natin gawin ay sundin ang mga utos ng Panginoon. Lumakad tayo sa Kanyang kalooban. Alalahanin natin palagi ang Kanyang mga pangako sa atin. Kilalanin natin ang realidad ng pagsubok, yes. Kilalanin natin ang realidad ng krisis. Subalit alalahanin po natin na palagi natin siyang kasama. Matuto po tayong pag-isipan laging mabuti kung ano ba talaga ang dapat natin kinatatakutan o kung sino ba dapat ang ating kinatatakutan. At matuto tayong kilalanin kung sino ang Panginoon upang siya po ang ating katakutan. At makikita natin kung paano magbabago ang ating pong pagtingin sa ating mga kinakaharap na mga hamon at pagsubok sa buhay. Gayon din naman, makikita po natin ang gagawing pag-iingat sa atin ng Diyos, maging ang pagbabagong Kanyang dadalhin sa anumang sitwasyon ng ating pong buhay. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos sa umaga pong ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naririto po tayong lahat, mga kapatid, upang ating ipagdiwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon na Kanyang itinagubilin sa atin na madalas nating gawin bilang pag-alaala sa Kanya. Sa tuwing tayo nag-iipon sa ganitong gawain, inaalaala po natin ang isang Panginoon na nagmahal sa atin ng labis at ibinigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ang magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa ating pag-iipon, atin ding pinananariwa sa ating mga puso ang Kanyang mga ginawang pagmiministeryo sa nakaraan, ang Kanyang pagtuturo, ang Kanyang pagsakit sa krus ng Kalbaryo, ang Kanyang kamatayan, ang Kanyang muling pagkabuhay. At tinatanaw natin sa harapan ang Kanyang pangako na siya muling babalik upang tayo ipunin niya sa kaharian ng ating Ama. Sa kasalukuyan, atin din namang dinadama ang Kanyang presensya.
na aktibong nakikisalo sa atin, nakikihalubilo sa mga gawaing itinakda niya sa atin. Narito tayong lahat, hindi dahil sa tayo'y karapat-dapat, kundi dahil tayo'y pinaging dapat niya sa kanyang harapan. Hindi dahil tayo ay mga banal, kundi dahil tayo pinaging banal niya sa pamamagitan ng dugo niya siyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay kanyang linisin sa lahat ng ating karumihan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at gayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi bago pinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, inipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At habang sila'y naghahapunan, kinuha niya ang tinapay at ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa gayon din namang kaparaanan, kinuha niyang saro at kanyang sinabi, "Ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na pinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito at inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At lagi ninyong tatandaan, hindi na ako muling iinom mula sa katas ng ubas na ito hanggang sa ito'y muli kong inumin sa dulang ng aking Ama." Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na aming magulang, salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin na kami ay pinaging dapat mo na umarap sa iyong banal na dulang upang sa pamamagitan nito manariwa sa aming mga puso ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa amin upang kami iligtas. Sariwain mo po sa aming puso, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng aming Panginoong Hesus. Nang sa gayon, tanggapin namin ito ng may malalim na pagpapahalaga at malalim na pagpapasalamat sa iyong banal na presensya. Sa aming pagharap sa dulang na ito, O Diyos, dinadalangin din po namin na iyong idampi ang iyong mga mapagpalang kamay sa mga elementong ito na aming tatanggapin upang mula sa ordinaryong kagamitan ng mga ito, magamit namin ito sa napakabanal mong layunin ng ostya ay maging simbolo ng banal na katawan ng aming Panginoong Hesus at ang saro ay maging simbolo ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Sa lahat ng ito, Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming ipinagdiriwang sa oras na ito. Amen. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, inipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At habang sila'y naghahapunan, kinuha niya ang tinapay at ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa gayon din namang kaparaanan, pagkatapos ng hapunan ay dinampot niya ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na pinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito at inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At lagi ninyong tatandaan, hindi na ako muling iinom mula sa katas ng ubas na ito hanggang sa ito'y muli kong inuming kasalo kayo sa dulang ng aking Ama." Mga kapatid, masaya po nating pagsaluhan ang dulang ng ating Panginoon. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa.
Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil ng diwang mapagpalaya sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil ng diwang mapagpalaya sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Mga kapatid, narito po ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin itong tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Narito ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin itong tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Pangunahan po tayo ng ating matanda ng iglesia sa pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, pinagpapasalamat po namin ang pagkakataong ito ng muling manariwa sa amin ang napakadakilang pag-ibig at malaking sakripisyo na ginawa ng aming pong Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. Salamat po, dakilang Diyos, sa kaligtasan na aming pong tinatamasa, na amin pong ipinapamuhay, na nagbubunga sa amin po ngayon ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa buhay. Tulungan mo nga po kami, dakilang Diyos, na sa amin pong pang-araw-araw na buhay ay lagi po kami nakaangkla na sumusunod at gumagawa sa iyong banal na kalooban. Samahan po kami at gabayan ng banal na Espiritu, Lord, sa araw-araw ng aming pong buhay. At ilayo po kami sa anumang pong mga bagay na makapagpapalayo sa inyong pong presensya. Nasain po nawa, O Diyos, ng aming pong mga puso na ang laging magbigay ng kalwalhatian, O Diyos, sa inyong pong pangalan. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka.
Salamat po sa iyong pong kabutihan, sa iyong pong katapatan, at sa iyong pong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati. Ito pong lahat ang aming pong samo at panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Muli po mga kapatid, amin po kayong pinapaalalahanan na ating pong ihanda ang ating mga ikapu at iba pang mga kaloob. At kung ito naman po ay handa na, ipagbigay alam naman po natin ito sa ating mga diakono at diakonesa sa pamamagitan ng pagte-text o pagtawag. O kaya naman po ay mag-iwan po tayo ng mensahe sa ating UECC announcement group chat. Masaya po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po yung mukot manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at aming Panginoon. Patuloy po kami na nagpapasalamat sa patuloy na kabutihan, katapatan, pag-iingat at pagmamahal niyo po sa bawat isa. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa patuloy na biyaya at patuloy na pagpapala na patuloy po namin natatanggap. Salamat, Ama, sa mga hanap buhay, negosyo, o anumang mga bagay, Panginoon, na aming po pinatangkilik na patuloy po na ito ay pinagmumula ng aming po mga pangangailangan sa bawat araw. Ama, maraming pong salamat at patuloy din po namin na dinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming po mga kapatid na nangangailangan pa rin po ng hanap buhay. Naway kayo po ang patuloy na pumatagpo, Panginoon, at patuloy na patagpuin niyo po nawa, O Diyos, ang kanyang mga pangangailangan sa bawat araw. Maraming salamat din po, Ama, sa mga kaloob na ito na aming pong inihandog sa umagang ito. Naway patuloy niyo po nawa itong pagpalain at magamit ng naayon sa iyong kalooban upang marami pang mabahaginan ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Atin pong sabay-sabay awitin ang awit ng pagtatalaga.
light, take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Mga kapatid, sa pagkatapos po ng atin pong pagsamba sa umagang ito, nawa po'y patuloy na ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus po ay sumainyo. Mga kapatid, manalangin po tayo. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos na banal, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng katatagan, pagbibigay sa amin, Panginoon, ng direksyon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita na inyo pong palagi pong ibinibigay sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga mensahero. Dalangin ko, Panginoon, na ito po'y patuloy na makapagbigay sa amin ng inspirasyon, makapagbigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan, makapagbigay sa amin ng patuloy na direksyon sa kung paano po namin ipamumuhay ang pananampalatayang ito sa kabila, O Diyos, ng aming sitwasyon. Dalangin ko po na patuloy mong patatagin ang mga mananampalataya sa Osorio. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy mo pong patatagin sa pananampalataya ang mga kapatid namin sa Alfonso. Kayo ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan sa amin pong buhay sa araw-araw. Palagi mo, O Diyos, buhayin sa aming mga puso ang kagalakan na nagmumula sa iyo, upang sa kabila po ng aming sitwasyon,
masaya naming harapin ang bukas. Taglay ang pagsama mo, taglay ang pananampalataya sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, ay patuloy po ninyong pagindapatin ang iyong lingkod na magbahagi ng iyong mayamang basbas sa iyong iglesia. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon ay magsihayo kayo at patuloy ninyong taglayin ang pagsama ng ating Diyos, ang patuloy na pagpapala sa araw-araw po ng ating buhay ay maranasan ninyong pagpapala ng Ama. Buksan niya ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang pagpapalang ito ay pag-aralan din nawa nating maibahagi sa iba. At ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang maranasan ng bawat sambahayan. Patuloy nating maranasan ito sa araw-araw ng ating buhay. At ito ang makapagbigay sa atin ng kagalakan magpatuloy na ang mga pangako ng ating Panginoong Hesus sa atin ang maging pundasyon ng ating kagalakan, ng ating pag-asa sa ating pong buhay at sitwasyon. At ang patuloy na pakikipisan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, ang kagalakan, ang patuloy na pagpapala ng pananampalataya, paglalim, at patuloy na pakikiisa sa ministeryo ang igawad sa atin. Patuloy nawa tayong pagkaisahin na nag-iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.